Lagi ko pong sinasabi dito, kung yan pong mga yan, yung mga ayaw humarap sa Kongreso, sa Senado, sila ba 'to, 'no? Kung malinis ang konsensya, kung talagang alam nila na wala silang ginawang kalokohan nung mga panahon na iyon, haharapin agad yan. Baka yan pa po talaga ang mga magmadali. "O, kailan ba hearing? Halika na, puntahan na namin yan at malaman ninyo ang katotohanan." Oh, marinig niyo na ang aming paliwanag. Eh, hindi ho, eh. Mas inuuna ho nila na ayun, magtago, mas inuuna ho nila na sa social media lang magsalita, et cetera, et cetera. Oh, si Bato nga tinatawagan ng ICC, hindi pini-pick up yung call. Sabi, ano lang daw, mga prank call lang daw po, mga prank call talaga. Kapagka ayaw mong pick up, paano kaya nalaman ni Bato de la Rosa na prank call yung sa ICC, ano? Prank call daw, hindi niyo nga sinasagot yung ano, ini-isdam niyo nga. Kaya ang ginawa po ng ICC, pailalim pong nag-imbestiga. 'Di po ba? Eto naman kay Roque, o yan, alaw siyagbols, tago ng tago. Siya din po mismo ang magpapahamak sa pamilya niya yan pagka tuluyan nagtago yan. Bakit 'to? Kasi yung misis niya, pinapatawag na din po mga kababayan sa Quad Committee. Kapagka hindi nga lumitaw, sampi na. Pagka hindi lumitaw, baka po tuluyan na warrant of arrest din po ang kalabasan nun. Bakit? Kasi hindi maka-attend. Bakit? Tatanungin siya ng tatanungin. Nasa si Harry Roque, yung mister mo. Pag sinabi niyang, hindi ko ho alam eh. Hindi ko alam kung saan ho nagtatago. Kalokohan ho yun. Mister, hindi mo alam kung saan nagtatago? O, di ba? Naiipit din ho yung misis. Na dapat po, pagka pumunta yung misis niya, tatanungin lang naman, bakit po, hindi nyo ba background check itong Chinese na nakatira sa inyo? Doon sa PH2, doon sa Benguet. Yun lang ang tatanungin, bakit nyo po pinatira nang walang background check, etc., etc. Tapos na. So, hindi ho makapa-attend ngayon dahil ang nasa isip niyan, baka kulitin ako kung nasa yung mister ko. Ang magiging ending, dalawa po sila, mga kababayan, na magiging wanted sa Kongreso. Di ba? Pareha sila na posible na patawan ng warrant of arrest, mga kababayan. Di ba? Tapos ang sabi nila sinisira ng Quadcom ang aming pamilya. Sagot ni Ace Barbers, kami ba ang nakipag-joint account? Di ba? Kami ba ang nakipag-joint account? Sabi ni Engineer Damaso, good, Attorney De Lima, gumanti ka na, isama ang kaalyado sa pagkulong sa iyo. Ipatawag mo yung namatayan sa EJK, sa droga daw, pro-China na vote, no vote anymore. Sabi ni Jorge Edralin, if the former senators like Senator De Lima and Trillanes run, will vote for sure. Yan mga kababayan. Kaso po ang tinakbo po ni Senadora Leila De Lima party list po. Liberal, ayan. Ang dating senadora, alam na raw ni Roque kung ano ang tawag sa nangyayari sa kanya ngayon dahil na rin anya sa masasamang sinabi nito laban sa dating senadora noon. Kaserbisyo mo sa mandato 2025, Marlene Padiernos, para sa Dala Radio sa... Ano yung ni Senator Leila De Lima? Yung kanyang party list? The multi-sectoral wing of the Liberal Party filed their respective CONCAN for next elections, for the 2025 elections, to participate in the party list elections. We do that, or we did that, not just to run, but to fight. Ayan! Nagulat na. Bakit si Mark? Sigaw doon sa kanyang vlog. Kapag ka po kasi mga kababayan, pag nagbablog tayo, mataas lagi ang energy natin. Pagpasensyahan nyo na po. Yari na. Hindi lang para sa mamamayan, para lumaban din. Yan. Mamamayang liberal. Sabi ni Sir Joel Buenaventura. No? Ayan. Mamamayang liberal. Iyan ang party list ni Senator De Lima. Lalaban mga bossing.
Malamang po, syempre, babawi po yan. Biruin nyo 7 taon yung nawala sa buhay niya. No, 7 taon yung nandoon siya sa loob ng kulungan, tapos ang ending, wala naman po palang katotohanan yung mga ibinibintang sa kanya. Nasayang po yung buhay. Kayo po, papayag kayo, hindi, kalimutan na lang natin yan. Okay lang, 7 taon lang naman ako nandoon sa kulungan. 7 taon na nahirapan akong makasama ang aking pamilya. Kalimutan na lang natin. Malamang po, mga kababayan, kung pwedeng mapabartolina nito si dating Pangulong Duterte, malamang po isulong po nito, mga bossing. Diba? Sabi ni Taipo, payback time. Go, Senator De Lima. Sayang ang fruitful years niya. Correct ho. Grabe ang ginawa sa kanya. Kanila. Pero sila ang tunay na vigilant, hindi si FPRRD. Boss Mark, lalaban tayo. Filipino Party List support for Boss Mark. Ako, may pangalan na kayo ng party list natin na. Sige kayo, baka mamaya pagka tinotoo ko yan sa 2028, sabihan tayo ng ano. Tingnan nyo, ang lakas din ng loob ni Mark Ramos na tumakbo na mag-congressman sa party list. Pero may mga ilan-ilan po, mga kababayan. Eto, real talk. Meron po, mga kababayan, mangilan-ngilan na nag-aalok po. Sabi ko, hindi, okay lang. Dito ako nakatira no? Sa ibang bansa ako nakatira. Meron pong mangilan-ngilan, no? Mga bossing, sabi, second nominee ka. Okay na po tayo dito sa pagbablog. Sabi ni Just Vincent, sombrero party list. Okay na po tayo sa pagbablog. Okay? Game. Laban po ito sa lahat ng mga nagugutom, nagkakasakit, at namamatay. Ayan. Dahil sa kapabayaan, dahil sa kasakiman, dahil sa karahasan at kasinungalingan ng mga pinuno natin. Naku, alam nyo na po yan, mga kababayan, kung sino, no? Alam nyo na po kung sino, mga kababayan. Kung sino yung tinutukoy niyan. Laban po ito sa ating mga kababayan na nasira ang buhay at pamilya dahil sa mga pogos at online gambling na hinayaan magkalat dahil sa pabaya at pakikipang kontsabahan ng ating liderato. Nako, kailan ba nag-umpisa ang Pogo? 2016? No? Diyan talagang lumaki ng lumaki. 2016? Nako. Laban po ito sa mga sundalo na nagpapakahirap, napuputulan pa nga ng daliri habang binabantayan ng ating teritoryo, ang ating mga karagatan at ang ating sariling mga isla. West Philippine Sea naman. Sino po ba kasi yung nagpabayado sa West Philippine Sea? Na sana po, mga kababayan, napakadali na lang po ng laban natin dapat doon, no? Sakto, pagkapanalo ni PRRD, sakto naman po na pagkapanalo nung UNCLOS natin. Kaso papel lang daw po, mga kababayan. Na ngayon, ang naging resulta ho, mga bossing, 6 na taon. Siyempre, tumagalo yung panahon na yun. Lumakas ang loob ng China. Nako, etong mga Pilipino na to, hindi kayang ipaglaban ng West Philippine Sea. Di ba? Kaya naman, mukhang talagang si PRRD ang pinatutukuyan nito. Kinulong po ako nila for 2,454 days. Ayan, okay. Nako. Baka gusto nito, Bartolina na yan. Ang aking pangalan, pinatahimik at nalagay pa nga sa panganib ang aking buhay. But baka doon sa mga nagtatanong kung ano yung ibig niyang sabihin na nalagay sa panganib yung kanyang buhay, di ba? Meron sa loob na parang nag-amok o kung ano man yung ginawa nun, malapit doon sa kanyang selda o papunta yata mismo doon sa kanyang selda. Conviction remains unshaken that the Filipino people deserve better.
Mamamayang liberal or ML represents the marginalized. Those left behind by a system that ignored them. Nandito po kami. We are offering ourselves once again for public service kami, mga nominees, sila Congressman Ted Bagilat and Congressman Erin Tanyada, to be the voice, a strong voice for the marginalized and to fight for true representation. Hindi po kami aatras, hindi kami susuko, mananatili po kaming tapat sa Pilipino at patuloy po namin ipaglalaban ng isang gobyerno na pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Ayan, Maraming salamat. Ayan. Parang yung speech niya na yun puro po patungkol doon sa mga pinagagawa po ng dating administrasyon, mga bossing, ano? Parang isa lang po ang tinutukoy. Re-rest back ako. Babawi ako. 7 taon, mga kababayan, yung nawala ho sa kanya. At nako, 1 araw, 2 araw nga lang, o 1 linggo lang, na hindi mo makasama ang iyong pamilya. Di ho ba? Alalang-alala ka na. Isip ka na ng isip, nangungulila ka na. Yung pa kaya na 7 taon ho, mga bossing. So sa tingin nyo ho, mga kababayan, no? Sa tingin nyo po, seryoso kaya na talagang babawi, re-rest back, gaganti itong si Senador de Lima? Ako po, mga bossing, naniniwala ho ako. Re-rest back yan. Re-rest back ho yan, mga kababayan. Anyway, 57 minutes, 1,534 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na i-like itong video natin, no? Huwag nyo pong kalimutan na i-share itong video natin. At huwag nyo din pong kalimutan, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa subscribers dyan, paabutin natin ng 400. Sabi ko dati, 100,000 lang, okay na. Binigay nyo 200,000. Pinaabot nyo pa ng 300,000. Tapos eto na naman tayo, 321,000 na tayo. Sabi ko, aabot na naman to ng 400. Nako, salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. At uulitin ko, huwag na kayong magtaka kung bakit wala tayong dollar sign dyan sa ilalim na yan. Kami po mismo ang nag-off para hindi na kayo mag-send ng mga pakulay-pakulay na yan. Mas deserve po ng inyong mga anak, magulang, yung mga pakulay-pakulay na yan. Maraming salamat po, mga boss, chief, amo, sir. Sa susunod po ulit,